Paanong maging ligtas ang US President sa biyahe? Ang presidente ang isa sa pinakaimportanteng tao ng bansa. Sa oras na siya ay mahalal, ang kaligtasan niya ay isang pangunahing prioridad. Bakit? Dahil hindi lamang buhay niya ang nakasalalay, kundi pati ang kapakanan ng buong bansa. Kaya ang matinding seguridad ay mahalaga upang masigurong magagawa niya ang kanyang trabaho sa loob ng itinakdang termino. Alam niyo ba na sa United States, sa 47 na naging pangulo, 4 sa kanila, sina Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley, at John F. Kennedy ay na-assassinate bago pa man matapos ang kanilang tungkulin. Sa kasalukuyan, naitala rin ang iba't ibang assassination plots laban sa mga nakaupong pangulo. Tulad ng plano kay Ronald Reagan noong 1981. Dahil dito, ang US ay isa sa mga bansang may pinakamahigpit na proteksyon para sa kanilang presidente. Kaya naisip niyo ba, paano kaya napapanatiling secured ang pangulo lalo na kapag nagbibiyahe siya? Ano ang mga special features ng kanilang bulletproof na sasakyan? Tulad ng The Beast. Tara, pag-usapan natin yan. Habang naglalakad ka isang umaga sa Washington, D.C., ramdam mong nagiging abala ang paligid at sa pagmamasid-masid mo, nakita mo na isang motorcade ang naghahanda para sa isang napaka-importanting biyahe. Sino ang nasa loob nito? Walang iba kundi ang presidente ng United States. Ang motorcade para sa presidente ng US ay hindi lamang isang simpleng convoy ng mga sasakyan. Ito ay isang masusing nakaplano at organisadong fleet na may layuning protektahan ng pinakamataas na opisyal ng bansa. Hindi ito basta-bastang biyahe. Ito ay isang laban sa oras ng panganib. Bago pa man umandar ang presidential motorcade, ang Secret Service ay may advanced team na nagtatrabaho patago. Sinusuri nila ang bawat kanto, gusali at sewer dahil walang kahit na sulok ang pwedeng baliwalain. Dahil nga sa kasaysayan ng Amerika, 4 na pangulo na ang na-assassinate at marami pang iba ang muntik nang madamay sa mga failed attempts. Pero syempre, hindi rin kontrolado ang banta ng mga gustong pabagsakin ang pinakamataas na opisyal. Kaya paano kung sa isang biyahe ng pangulo, may 3 banta na hindi inaasahan ng lahat? Isang bomba ang nakatago sa ilalim ng manhole cover, may sniper sa isang mataas na gusali na tanawang ruta, at ilang blocks mula rito, isang van na armado ng rocket launcher ang naghihintay ng tamang pagkakataon. Sa ganitong senaryo, paano kaya po protektahan ng Secret Service ang presidente? Tara, pag-usapan natin yan. Habang busy ang advance team sa pag-check ng ruta, mauuna sa convoy ang route car at pilot car. Sila ang unang sisilip kung clear ang daraanan. Kasunod nito, makikita ang mga sweepers. Ito ang mga motorsiklo na naglilinis ng daan para walang ibang sasakyang makakaharang. Siyempre, kailangan nilang gumamit ng radyo para sa kanilang komunikasyon. Pero alam mo ba na may codename ang presidente tuwing nasa motorcade siya? Halimbawa, tinawag na Lancer si John F. Kennedy noong panahon niya. Ang mga codenames na ito ay ginagamit para protektahan ang kanilang komunikasyon. Sa pamamagitan nito, kahit may makasagap ng ibang radyo, hindi nila malalaman na ang presidente ang pinag-uusapan. At ito pa, fun fact, ang mga codenames ng presidente ay hindi basta-basta ginagawa na parang social media password mo. Madalas, nanggagaling ang mga ito sa isang listahan mula sa White House Communications Agency. Ang mga codenames ay may positive connotations at madaling bigkasin, kaya't madali itong maintindihan sa radyo o telepono. Pagkatapos ng advance team, darating ang sentro ng convoy na tinatawag na core. Dito makikita ang mga pinaka-advanced na sasakyan. Mangunguna sa linya ang Electronic Countermeasure Vehicle, isang suburban na puno ng mga antena. Ang trabaho nito, harangin ang kahit anong signal na pwedeng mag-trigger ng remote-controlled explosives. Ginagawa nila ito gamit ang tinatawag na barrage jamming, isang technology na naglalabas ng malakas na signal para pigilan ang komunikasyon ng kalaban. Dumadaan na ang motorcade sa manhole cover kung saan may nakatagong bomba, pero ang tahimik, walang nangyaring pagsabog. Bakit? Ito ay dahil na block na ng suburban ang signal bago pa man ito makapagpasabog. Dahil sa mga advanced technology na ito, ang electronic countermeasures ay nagsisilbing mabisang depensa laban sa iba't ibang uri ng banta sa seguridad ng presidente. At eto na, dumadaan na ang highlight ng motorcade, ang The Beast. Isa itong tila ordinaryong limousine sa unang tingin. Pero kapag sinilip mong mabuti, halatang hindi ito basta-basta. Ang katawan nito ay glossy black, pero kung alam mo lang, para itong tangke na nakatago sa itsura ng isang sasakyan. Ang bawat bahagi ng The Beast ay may dahilan at lahat ng ito ay para protektahan ang presidente.
Unahin natin ang pinto. Parang pintuan ng vault sa isang bangko. Sobrang kapal. Halos 8 inches. Kaya nitong harangan ng bala mula sa mga high-powered rifles. Kung matapang ka at susubukan mo itong hawakan ng basta-basta, baka bigla kang makuryente. May kakayahan kasi ang pinto na maglabas ng kuryente para pigilan ang sinumang atake. Sa loob naman, parang nasa futuristic na bunker ang mga sakay. Ang interior nito ay hermetically sealed, ibig sabihin, kahit may gas attack o chemical weapon sa labas, ligtas ang presidente sa loob. Sa ilalim ng upuan, may nakaimbak na dugo na tugma sa blood type ng presidente para handa sa anumang emergency. Meron ding oxygen supply at fire suppression system kung sakaling magkaroon ng sunog o ibang emergencies. Tignan natin ang gulong. Kahit butasin mo o tamaan ng bala, kaya pa rin itong umandar. Ang mga ito ay gawa sa reinforced material na parang gulong ng mga military vehicle. At kung may susubok na magpasabog ng bomba malapit sa sasakyan, walang problema. Dinisenyo ang The Beast para kayanin ang impact ng malalakas na explosion. Ito na ang pinakaastig sa lahat. Hindi lang isa, kundi marami ang The Beast. Tama, may identical backup ang presidential limousine na laging kasama sa convoy. Parang kambal na hindi mo matukoy kung alin ang tunay na sinasakyan ng Pangulo. Ang US Presidential Limousine Fleet ay may hindi bababa sa 2 identical na sasakyan na tinatawag na The Beast o Cadillac One. Ang purpose nito ay para malito ang sinumang may masamang balak. Sa importanteng okasyon, tulad ng inauguration ni President Joe Biden, 7 The Beast ang ginamit para sa maximum security. Bukod dito, identical nga ang plate numbers ng bawat unit, kung kaya't mas lalong mahirap hulaan kung alin ang tunay na sinasakyan ng Pangulo. Ang kasalukuyang model ng The Beast ay nilaunch noong 2018 pero tinatayang may 16 to 20 na mas lumang models ang ginagamit pa rin. Ang sasakyan ay regular na ina-update kada ilang taon upang idagdag ang pinakabagong features at technology. Patuloy sa pagandarang limousine. Sa isang mataas na gusali, may nakaposisyon na sniper. Ang rifle niya nakatutok ng eksakto sa ruta ng motorcade. Sa kanyang crosshairs, ang target, ang presidential limousine, The Beast. Kinalabit ng kalaban ng gatilyo. Ang putok ng bala parang kidlat na tumama sa sasakyan. Pero imbes na tumagos, wala. Walang kahit na isang gasgas sa salamin. Ang mga bintana ng The Beast ay hindi ordinaryo. Bulletproof glass ito sa sobrang kapal. Mas makapal pa sa makikita mo sa bangko o military vehicles. Kaya nitong harangin ang bala mula sa mga high-powered sniper rifles. Parang humampas lang ang bala sa isang pader na bakal. Ang sniper, frustrated. Sa halip na matigil ang motorcade, tuloy-tuloy ito, kalmado pero handa. Mission failed. Hindi pa nauubos ang bantay ng presidente dahil ito na ang susunod na wave ng ultimate security. Pagkatapos ng The Beast, makikita mo ang halfback. Sa unang tingin parang regular na SUV lang ito. Pero sa loob nito, nandyan ang personal na Secret Service agents ng presidente. Ang mga taong literal na handang magbuwis ng buhay para sa kanya. Bawat isa sa kanila ay trained para mag-react sa loob ng 1/4 second. Grabing bilis. Parang The Flash Kaya kung biglang may umatake o may sumabog, sila ang unang gagalaw para protektahan ang leader ng bansa. Kasunod nito, nandyan ang Counter Assault Team o CAT. Ang sasakyang ito ay puno ng heavily armed agents na para mga elite soldiers sa pelikula. Nagka-full gear sila, handa sa anumang sagupaan. Kaya kung may biglang sniper o ambush, ang CAT ang haharap para labanan ng attackers habang sinisigurado nilang makakalayo ang presidente ng ligtas. Pero hindi pa tayo tapos. Sa likod ng mga core vehicles, may control car at support car. Mukha rin silang normal na SUVs, pero sa loob nila, para kang nasa mobile command center. Dito nakasakay ang mga additional Secret Service agents, ilang mahalagang staff ng presidente at ang kanyang personal doctor. Kahit anong emergency mula sa sugat hanggang sa biglaang health issue, handa silang mag-respond. Pero talagang daladala ng motorcade ang small version ng White House. Makikita mo rin ang press pool van. Sa van na ito, nakasakay ang mga reporters na sumusunod sa presidente. May mga camera, microphones at laptops sila. Nakahandang i-report ang pinaka-latest tungkol sa presidente. Huwag kalimutan ang ID car. Hindi ito basta ordinaryong kotse. Ito ang utak ng motorcade. Nandito ang mga tao na nagmo-monitor sa lahat ng sasakyan sa convoy at nagre-relay ng critical information. Kahit anong pagbabago sa ruta o biglaang banta, agad nilang sinasabi sa lahat.
Isa pang kapansin-pansing sasakyan sa convoy ay ang tinatawag na Roadrunner. Ang sasakyang ito ay madaling makilala dahil maraming antena sa bubong nito. Kaya nagiging high-tech ang itsura ng sasakyan. Ito ay ang Mobile Communication Hub ng motorcade, isang high-tech na command center na laging konektado sa Satellite Communications Network. May direct na encrypted link ito sa Pentagon na nagbibigay daan sa presidente na makipag-usap sa pinakamataas na mga opisyal gamit ang secure phone o video call kahit nasa biyahe. Dahil sa advanced system na ito, ang presidente ay mananatiling konektado at may kakayahang gumawa ng critical na desisyon anytime, anywhere. Kung sa tingin mo ito na ang pinaka-ending ng security ng presidente, may hahabol pa. Ang Hazardous Materials Mitigation Unit. Dito nakalagay ang mga gamit at tao na handang sumugpo sa anumang biological, chemical o nuclear attack. Para itong rolling science lab na kaya kang iligtas kahit sa pinakadelikadong sitwasyon. At sa dulo ng convoy, makikita ang isang local ambulance, just in case. At ang mga rear guards, mga pulis na nakadeploy para tiyaking walang sasakyang susubok sumingit o gumawa ng problema sa likuran ng motorcade. Sabi nga nila, kapag ang buhay ng presidente ang nakasalalay, walang pwedeng ipagkatiwala sa tsamba. At hindi lang para sa presidente ang lahat ng security na to. Kasama rin dito ang Vice President, First Lady at iba pang high-ranking officials ng gobyerno. Kaya importante na laging handa ang motorcade sa kahit anong sitwasyon. Kung iniisip mo na parang sobrang mahal ng ganitong klaseng seguridad, abay, tama ka. Ang annual budget ng Secret Service ay umaabot sa $2.4 billion o halos 140 billion pesos. Napakamahal, di ba? Pero para sa kaligtasan ng presidente ng Estados Unidos, sulit na sulit ang bawat sentimo. Pero hindi lang pera ang puhunan dito. Ang mga Secret Service agents ay literal na handang magbuwis ng buhay para protektahan ang pinakamataas na opisyal ng bansa. Bawat isa sa kanila ay dumadaan sa matinding training na parang pang-action star. Sa training pa lang, kailangan nilang tumakbo ng 1.5 miles sa loob ng 13 minutes. Hindi lang yan, sa loob ng isang minuto, dapat kaya nilang gawin ang 20 push-ups at 50 sit-ups para ka talagang sinasanay na maging kasing galing ni John Wick. At yan ay simula pa lang. Ang dami pa nilang kailangang matutunan tulad ng advanced shooting skills, high-speed driving, at threat assessment. Pero hindi lang pisikal na kakayahan ng labanan dito. Ang Secret Service ay dapat balanse ng security at accessibility ng presidente. Sa kabila ng mahigpit na proteksyon, kailangan pa rin gumagawa ng presidente ang kanyang tungkulin, tulad ng pakikipag-usap sa mga tao o pagsali sa mga public event. Isipin mo na lang, nasa isang malaking rally ang presidente. Sa gitna ng ingay at dami ng tao, alerto ang mga Secret Service agents. Matatalas ang kanilang mga paningin. Tinututukan ang bawat galaw ng mga tao at ng mga mukhang kahina-hinala. Dahil kung meron man, handa silang tumalon, sumugod o mag-deploy ng emergency measures para masigurong walang mangyayaring masama sa Pangulo. Naks talaga ang Pangulo. Pinoprotektahan na, pinaglalaban pa. Kaya naman, bawat dolyar sa budget ng Secret Service ay parang insurance, isang proteksyon para sa seguridad at stability ng bansa. Pero teka, hindi lahat palaging smooth sailing. Lagyan natin ng konting thrill. Habang dumarating ang presidential limousine sa isang intersection, biglang nagkaroon ng tensyon. Sa gilid ng kalsada, isang lumang van ang lumapit sa The Beast. Isang lalaki ang mabilis na bumaba. Hawak ang isang rocket launcher. Itinutok niya ito sa direksyon ng The Beast. Nagulat ang lahat. Nangyayari na ang pinaghandaan nilang panganib. Agad-agad, naglabas ng makapal na smoke grenades ang The Beast at ang electronic countermeasures vehicle na kasunod nito. Hindi ito basta-bastang usok. Special na smoke screen na kayang itago kahit ang heat signature ng target. Ibig sabihin, kahit guided missiles na gumagamit ng heat para mahanap ang target, magiging bulag at walang laban ito. Habang nagkakagulo, halos walang makakita kung nasaan na ang The Beast. Ang galing ng coordination ng convoy. Mabilis na bumelo ang limousine at agad na nakalayo sa delikadong lugar. Patunay na kaya nilang protektahan ng presidente kahit gaano pa kalala ang sitwasyon. Kung may gustong sumubok na saktan ng Pangulo, isang bagay lang ang sigurado, hindi sila mananalo. Grabe no? Ang daming layers ng security sa presidential motorcade. Parang pelikula lang, pero totoo to lahat. Parang ang sarap tuloy maging presidente. Ganito talaga ka-sophisticated ang protection para sa pinakamataas na opisyal ng Estados Unidos. Kaya sa susunod na makakita ka ng presidential motorcade sa TV o sa personal,
alam mo na kung gaano ka-intricate ang bawat parte nito. At kung may nakita kang suspicious, huwag kang mag-alala. For sure, napansin na yan ng Secret Service bago mo pa nakita. Pero di lang motorcade ang ginagamit para i-secure ang presidente kapag nasa biyahe. May Air Force One pa, yung heavily modified Boeing 747 na ginagamit ng presidente para sa air travel. At yun naman ang pag-uusapan natin next time. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell